Gemini, tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ng mga guides mo ngayong 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin kung ano ang mensahe, energy po, spirit guide for Gemini. And by the way, pwede nyo pong panoorin yung inyong other videos, no, or videos para kay Gemini. So kung interested po kayo malaman ilan ba yung guides nyo, ano yung pangalan ng guides ninyo, pwede nyo pong mapanood yun sa ibang videos natin. So lalagay ko po yung link sa description box. So 3 videos yun from last year. Tignan natin, Gemini, your energy. We have the Star, so you're very hopeful, you're very creative. Ayan, hindi ko din alam kung meron dito nagpapagaling yung iba sa inyo. May recovery din kasi na pinapakita dito. Pwedeng from physical yan, financial, mental health. Ayan po, nakaka-recover na po kayo. Masabi natin, mas matatag kayo ngayon. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Ayun pala. Meron kasi ditong mga nag-betray sa'yo, no? Yan. Yung mga inaasahan mo ng mga tao na mag-stick sa'yo, mag-stick sa side mo, ayan po, mga trinidor ka ng mga taong to. Parang yung iba sa inyo, iniwan kayo sa era. For some of you, this is about your relationship. Ayan, romantic relationship. Pwedeng asawa nyo to, baka may nalaman kayo. Pero kasi meron tayong healing, diba, na energy dito. So, meron po dito, pwedeng magkakabalikan pa kayo. Or sabihin natin kung hindi man kayo magkabalikan, pwedeng magiging maayos yung usapan po ninyo. Tignan natin. Or magiging mutual yung inyong decision. Kung ano mang decision yan. Ano yung mensahe pa ng spirit guides mo para sa'yo. So, at times or sometimes, yung iba sa inyo ngayon is, you're very vulnerable. When you start, the path appears. So, take a step in any direction. Sinasabi nga sa'yo dito ng guides mo, no? Huwag kang ma-stuck sa sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang magstay dyan. Storms may bring passion, but not peace. Okay, so kung sabihin natin, yun nga, meron talaga ditong relationship na hindi na magwo-work or alam nyo talaga from the beginning is, sabihin natin, hindi tama. Baka kasi meron dito is either kayo yung third party or alam nyo na may third party dito sa connection ninyo pero pinagpapatuloy nyo pa rin. Pwedeng hindi nyo napapag-usapan kung ano ba talaga yung root nung problema. So, ang nangyayari, ayan, 'di ba? Akala mo yun yung tama. 'Di ba? Pero hindi pala nagbibigay sa ng peace of mind yung bagay na yon. So you need to let go, no? Parang you need to walk away. Ito yung nakikita ko dito. Kasi pwedeng habang nagstay ka dyan or hanggat nag-i-stay ka dyan sa sitwasyon na mayroon ka, hindi ka talaga makakalaya, hindi ka makakaramdam ng peace of mind. Yun yung sinasabi sa'yo ng mga guides mo. Sabi nga nila, 2025 na, bawal na ang martir. Tingnan natin. Hindi naman bawal, pero huwag ka na magpakamartir. Yan sinasabi sa'yo ng mga guides mo. Tignan natin, okay, paano ka mas makakakonect with them? Sa mga guides mo, paano ka makakakonect, Gemini? 3 of Wands, ayun. So, parang, if you have plans, and if you have plans for the future. Page of Coins. Temperance. Tsaka huwag ka daw mainipin dito. No, pag hindi ka nagiging mainipin, ayan. Sinasabi na sa'yo ng mga guides mo, huwag mong hayaan na lumamig yung kape mo. Ibig sabihin, no, sinasabi sa'yo dito ng mga guides mo na huwag mong hayaan na parang lumipas yung oras na wala kang ginagawa. Or hinahayaan mo lang yung mga bagay-bagay.
Kaya nga sinasabi dito, di ba, natutuwa yung mga guides mo, mas nakaka-connect with them pag nagpaplano ka. Huwag kayong tipo ng tao na, bahala na kung ano mangyayari tomorrow. Yun, bahala na kung ano mangyayari. So, wag daw ganun yung gawin mo. Tsaka natutuwa din sa'yo yung mga guides mo kapag, ayan, ano ba yun? Naaayos mo yung kaperahan mo. At hindi lang yun. Yung parang, alam mo yung pag nanghihinayang ka sa mga coins na nakikita mo. Kahit benching ko po yan, 25 cents. Natutuwa siya sa'yo, yung mga guides mo. Pag, kunwari, pinupulot mo pa yon. Gusto kasi ng ng guides mo nun, na pahalagahan mo. No, pahalagahan mo yung efforts mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi pwedeng dito sa sitwasyon na to kinakaharap mo ngayon, okay, pwedeng pumapayag ka na dun sa pwede na eh. So, tingnan natin. Gusto ng mga guides mo maging successful ka. Yun talaga yung gusto nila. Kaya parang sinasabi nila sa'yo dito na mag-take ka na ng actions, no, towards your goals, towards your future. So, tingnan natin ano ba yung mga request ng guides mo. Or ano ba yung request, ano ba yung alay, no, na gusto nilang i-alay mo sa kanila if ever man. So, tignan natin kung ano yung mapipick up ko, yun po yung sasabihin ko sa inyo. Okay? This is for Gemini. Please, Spirit guide for Gemini, Sun, Rising, and Venus. Spirit. Gemini. Kanin, bigas yung naano ko dito. Alam mo yung pag kumakain daw kayo, kahit isang butil huwag kayo magtitira. Even kung meron kayong mga anak, ganun din daw po yung gawin nyo. Oo, wag daw magtitira. Parang ang sobrang tipid ng mo, no? ng guides mo. Wala akong nakikita dito, wala akong naririnig na ibang request yung guides mo. Yun lang yung gusto niya talaga. Pahalagahan mo kung ano yung kinikita mo. Pahalagahan mo kung ano yung nasa harapan mo. Yun lang po. Yun lang, Gemini. Napakasimple lang ng request sa'yo ng guides mo. Every time na kumakain daw, kahit isang mumo, kahit isang butil ng kanin, dapat walang matira sa plate. May mga ganun talagang taong kumain, ha? Yan. Kahit daw sa mga anak nyo, ayan, basta pagsabihan mo kung sino man yung kaharap mo sa hapag kapag kumakain na. Ayun po yung request ng guides mo. Simple lang siya pero sobrang importante, 'di ba? Sa daming nagugutom ngayon. Hindi lang naman ngayon, kahit noon pa. So, ayun, pahalagahan mo daw lahat ng mayroon ka. Tignan natin. Okay, your spiritual gifts. Some of you po pwedeng pinapractice nyo na to. Some of you naman po pwedeng ngayon pa lang. Tignan natin, okay? So, we have astral travels. So, may nakakapag-travel dito, astral travels. You're being called to communicate with spirits, entities, and guides in the astral realms to retrieve and share the message. Ayan po. Nakapag-astral travel daw kayo. So, try nyo na lang i-research about astral travels. 'Di ba? Paano ba mag-astral travel? Paano mag-travel ng safe? Tingnan natin. Siguro sa pagkakatanda ko, no, if I'm not mistaken, 3 to 5 times pa lang ako nakapag-astral travel. Tignan natin. And hindi ko yun pinaplano or what. No, hindi ko yun pinag-aralan or what. Nangyayari lang talaga siya and I don't know, hindi ko pa siya masyadong ina-explore, you know. Pero ayan, yung iba sa inyo, Gemini, if you have time, pwede nyo pong mas i-explore ito. Mas pag-aralan ninyo. Tignan natin. Ano pa yung spiritual gifts mo? Spiritual house cleanser. Okay, yung iba sa inyo, pwedeng kaya nyo tong gawin mismo.
kayo mismo, sa bahay po ninyo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng, I don't know, kung meron kayo before na tinawag na nagki-cleanse ng bahay, ganyan, ng mga properties. So, pwedeng natutunan nyo sa kanila yan. And yung iba po sa inyo, pwedeng mayroon kayong kakayahan talaga, ibang method, no, para gawin itong pag-house cleansing. Kayang-kaya nyo po yan, Gemini. Tignan natin, ano pa yung spiritual gifts mo. Kapatay ng dalawa pa. Psychic healing. Yan po. So, you're being called to explore psychic and spiritual healing to help improve one's condition, no matter if you're focusing on the mind, body, or soul. Ayan po, meron dito. Kaya nyong makapanggamot, malapitan man or sa malayo. And psychocartography. You're being called to explore connections to places through the land, leylands, meridians, latitudinal, and longitudinal matrices. By reading about the land, you can receive and understand the message of the land. So, iba sa inyo, more on hindi ko alam kung kadugtong nito is astrology. Ayan po. Pero ayan, psychocartography. Malalaman nyo dyan, kunwari, basta may tatype kayo dyan sa internet meron yan, website, may tatype lang kayo na I don't know kung anong details yon, tas malalaman nyo kung saan kayo bansa uunlad, makikita nyo po yon. Oo. Or saan nyo ba makikita yung taong para sa inyo, or nasa tamang lugar na ba kayo. Yan po, makikita nyo yan doon. So yan po, try nyo daw yung i-research. Mag-search po kayo about that psychocartography. Kasi pwedeng yan yung forte ninyo, yung tipo bang makita nyo lang agad na intindihan nyo na. Diba? Ma-interpret nyo kagad kung ano ba yung sinasabi sa'yo nung isang lugar na yon. Or nung mga linya na yon, maano mo po siya kaagad. Maintindihan mo agad. Parang may connection ka agad, parang minamagnet ka doon, Gemini. So, tignan natin, ready ka na ba para sa mga gifts mo? Ten of Coins, yes po. Gemini, ready na yung iba sa inyo. Parang nasa lahi nyo yata ito Meron sa lahi nyo, meron sa kamag-anak mo, na meron ding mga gifts. Okay, ready ka na bang ma-meet yung guides mo? Some of you, syempre, yung mga hindi pa nakakamit ng guides ito ha. Pero kung na-meet nyo na yung guides nyo, walang problema. 8 of Wands, yes po. Ready na talaga yung iba sa inyo. Excited kayo. Parang alam niyo, parang gustong nyo na silang ma-meet agad. Ganun po yung nakikita ko dito. Pwede naman, tawagin nyo sila sa panaginip if kaya mo. No, sabihin mo, may spirit guides. Pwede bang magpakita ka sa panaginip? Kung kaya nyo lang naman po, kung kaya nyo, kung di kayo natatakot, ganun ba? So, ayan, Gemini, maraming salamat. I hope medyo na-enlighten ka dito or na-enlighten ka talaga dito sa reading natin about your guides. So, kung hindi pa, try mo panoorin yung part 1, 2, and 3. Yan lamang po, maraming salamat and more blessings to come ngayong 2025. And I hope na mas maging, mayabong pa yung connection mo with your guides.